Isip sa pananalapi ng cancer seguridad higit sa panganib. Sabi nila, pera ang nagpapaikot sa mundo, pero para sa ilan, ito rin ang nagpapakaba sa puso. Habang ang iba ay humahabol sa mga investment at nagsusugal para sa mabilis na tagumpay, may isang cancer na tahimik lang na nag-ipon ng bawat piso, itinatago ang mga pangarap sa likod ng katagang, baka sakali. Dahil para sa cancer, ang pera ay hindi tungkol sa karangyaan, kundi sa kaligtasan. Ito ang kapanatagang malaman na hinding-hindi magugutom ang pamilya mo, na mananatiling buo ang tahanan mo, at nasa wakas, makakapagpahinga ang puso mo. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pagiging maingat ay siya ring humahadlang sa kanila? Paano kung ang takot nilang mawalan ang dahilan kung bakit hindi sila kailanman tunay na nananalo? Ngayong gabi, bubuksan natin ang lihim na kwento sa likod ng pitaka ng bawat cancer, kung saan ang emosyon ang nagbabantay sa bawat baryang hawak, at bawat desisyon ay bumubulong. Mas mabuting ligtas kaysa magsisi. Pero tanong nga, ito ba ay tunay na pamumuhay o simpleng pagpapayapa para mabuhay? Ang money mindset ng cancer ay hindi nabuo mula sa kasakiman, kundi mula sa mga alaala. Bawat cancer ay may dalang kwento, isang kabataang nasaksihang pinahaba ng mga magulang ang bawat piso, isang takot na muling mawawala ang ipon, at isang tahimik na pangako. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Kaya sila'y lumaking maingat, hindi lang barya ang binibilang, kundi pati damdamin. Pinaplano nila ang bawat gastos, iniiwasan ang bawat panganib, at inaalagaan ang mga pangarap na parang marurupok na kabibe sa gitna ng unos. Para sa kanila, ang pera ay seguridad, hindi estado, isang malambot na kalasag laban sa mga ditiyak na hamon ng buhay. Ngunit minsan, sa sobrang pagprotekta nila sa kanilang katahimikan, napoprotektahan din nila ang kanilang takot. Ito ang dinasasabi na kwento ng mga cancer, mga taong nagmamahal ng sobra, nagmamalasakit ng labis, at nag-ipon ng husto hanggang sa makalimutan nilang mabuhay. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pera o panganib. Kundi sa pagkatutong ang tunay na seguridad ay hindi sa hawak mo kundi sa kung ano ang pinagkakatiwalaan mo. Ang mga ugat ng takot. Sa isang tahimik na apartment sa Quezon City, humahalo ang tunog ng patak ng ulan sa mahinang kalansing ng mga barya. Si Mia, isang 28 taong gulang na nurse, ay nakaupo sa kanyang maliit na lamisang gawa sa kahoy, maingat na inaayos ang kanyang ipon sa mga sobre na may mga label, upa, kuryente, gamot ni mama, emergency fund. Bawat sobre ay may sariling kwento, hindi ng kasakiman, kundi ng pagpupunyagi upang mabuhay. Ipinanganak si Mia sa ilalim ng cancer, ang tanda na pinamumunuan ng buwan, emosyonal, tapat, at mapagkalinga. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong ngiti ay nakatago ang isang karagatang puno ng pag-aalala. Lumaki siyang nakikita ang mga magulang na nagtatalo dahil sa kakulangan ng pera, kung paanong ang isang naantalang sweldo ay maaaring mga hulugang walang hapunan sa mesa. Ang mga gabing iyon ay nag-ukit ng tahimik na aral sa kanyang puso. Seguridad muna. Palagi. Bata pa lang siya, nangako. Si Mia sa sarili na pagdating ng araw, hindi na mararanasan ng kanyang pamilya ang ganoong takot. Kaya nag-aral siya ng mabuti, nagdoble ng trabaho, at natutong mag-impok na parang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Madalas siyang biruin ng mga kaibigan. Mia, mag-enjoy ka naman. Isang beses ka lang kumita. Ngunit ningiti lang siya. Hindi nila alam, bawat pisong iniipon niya ay isang alaala na ayaw na niyang balikan. Kahit noong matanggap niya ang una niyang malaking sahod, hindi siya nagpakasaya. Walang mamahaling damit, walang bagong gadget, tanging katahimikan lang habang idinedeposito niya ang pera sa bangko. Para sa kanya, ang numerong iyon ay hindi lang balanse. Ito ay kapayapaan. Ito ang pakiramdam na hawak niya ang kontrol sa mundong minsang kinatakutan niya. Ngunit may kapalit ang kapayapaang iyon. Kapag nag-aanyaya ang mga kaibigan sa mga biyahe o maliliit na investment, palagi siyang may dahilan para tumanggi. Sasabihin niya sa susunod na lang kahit alam niyang gusto rin niyang sumama. Hindi dahil ayaw niyang umunlad, kundi dahil hindi niya kayang tiisin ang ideya ng mawalan. Minsan, sa kalaliman ng gabi, napapaisip siya. Ganito ba talaga dapat ang buhay? Ligtas pero maliit. Habang nag-scroll sa social media, nakikita niya ang mga taong sumusugal, nagbubukas ng CAF, nag-invest sa crypto, nagsisimula ng passion projects. Hinahangaan niya sila, ngunit agad din niyang ilalok ang kanyang telepono at babalik sa planner niya. Bumubulong ang puso niya ng mga pangarap, pero ang isip niya ay nagtataas ng mga pader.
Kasi ang relasyon ng cancer sa pera ay hindi lohikal, emosyonal ito. Nakaugnay ito sa pag-ibig, sa pagprotekta, sa pangangailangang masigurong ligtas ang lahat ng mahal nila. Hindi sila humahabol sa yaman para ipagyabang, hinahabol nila ito para makaramdam ng seguridad, ng tahanan. Ngunit sa sobrang paghahabol nila sa kaligtasan, minsan nakakalimutan nilang ang mundo sa labas ng kanilang comfort zone ay hindi palaging nakakatakot. Minsan, handa itong gantimpalaan ang kanilang tapang. Hindi pa yon alam ni Mia. Ang alam lang niya, bawat desisyong ginagawa niya ay may kasamang isang tahimik na panalangin. Sana, sapat na ito. At sa loob ng mahabang panahon, sapat na. Hanggang sa dumating ang araw na ipinaalala ng buhay. Na kahit ang pinakamatatag na pader ng seguridad ay maaari ring gumuho sa isang iglap. Comfort zone at ang ilusyon ng kaligtasan. Sa mga sumunod na taon, maayos ang lahat sa buhay ni Mia o kahit ganoon ang tingin ng mga tao sa labas. May matatag siyang trabaho sa isang pribadong ospital, regular na kita, at isang tahimik na apartment na masasabi niyang kanya na talaga. Araw-araw, sumasakay siya sa parehong jeepney, umingiti sa parehong mga tinderang nadaanan, at umuwi sa parehong mainit na pagkain siya mismo ang nagluto. Simple ang buhay. Predictable. At para kay Mia, ang predictable ay katumbas ng kaligtasan. Ngunit ang ligtas ay hindi palaging masaya. May mga gabing umuwi siya galing sa mahabang duty, pagod na pagod ngunit hindi makatulog. Nakatingin siya sa kisame habang umiikot ang bentilador, habang ang isip niya ay puno ng mga tanong na hindi niya kailanman nasasabi ng malakas. Ito na ba talaga ang lahat? Buhay pa ba ako, o basta na lang akong nabubuhay? Punang mga numero ang kanyang planner, mga savings goal, budget, paalala ng bayarin. Hindi siya kailanman na late magbayad. Hindi siya lumalampas sa budget. At gayon pa man, may bahagi sa kanya na tila may utang pa rin, isang katahimikang hindi niya maipaliwanag. Isang araw, nagplano ang kanyang mga kaibigan ng beach trip papuntang Batangas. Mia, deserve mo tong break, sabi ni Arlene, ang kanyang matalik na kaibigan. 3 araw lang. Hati-hati tayo sa gastos. Ngunit nagdalawang isip si Mia. Paano kung may emergency? Paano kung kailangan ni Mama ng pera ulit? Umiti siya pero kumirot ang dibdib niya. Palagi siyang may dahilan para tumanggi. At sa kaibuturan niya, ayaw na ayaw niya yon sa sarili niya. Sa trabaho, napapansin niya ang mga kasamahan niyang nagsisimula ng mga maliit na negosyo, nagbebenta ng baked goods, nag-aalok ng freelance services, o nag-invest sa maliliit na venture. May mga nabigo, pero may mga nagtagumpay din. Madalas nilang pag-usapan ang tungkol sa kalayaan, sa pagkakaroon ng multiple sources of income. Tahimik lang siyang humahanga habang sabay na sumisikip at kumakaba ang puso niya. Paano kung kaya ko rin yon? Naisip niya minsan. Ngunit agad may boses na bumalik, malambing pero matalim. Paano kung mawala lahat sa'yo? Ito ang parehong tinig na sinusundan siya mula pagkabata, ang kanyang panloob na tagapangalaga. Ito ang boses na nagligtas sa kanya sa mga pagkakamali, pero siya ring nagkulong sa kanya sa takot. Bawat cancer ay may ganitong tinig, yung bumubulong, "Diyan ka lang, ligtas diyan." Nakakapanatag ito, parang yakap ng ina, pero habang tumatagal, ang yakap na yon ay nagiging kadena. Ang mundo ni Mia ay naging sobrang maingat, sobrang planado, na wala ng puwang para sa pagbabago. Isang gabi, habang nanonood siya ng AJ, may balitang tumama sa kanya. Isang babae, kasing edad niya, ang nawala ng trabaho, ngunit ginamit ang pagkakataon upang gawing matagumpay na negosyo ang kanyang passion. May sinabi ang babae na tumimo sa puso ni Mia. Nakakatakot mawalan ng trabaho. Pero tinuruan din akong maniwala hindi sa comfort ko, kundi sa sarili ko. Ilang araw niyang inulit sa isip ang linyang iyon. Naisip niya, baka napagkamalan ko ang seguridad bilang pagtigil. Pinoprotektahan ko ba talaga ang pera ko o ang takot ko? Ngunit itinaboy niya ulit ang ideyang iyon. Dahil ang pag-iisip tungkol sa pagbabago ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. At gaya ng karamihan sa mga cancer, mahigpit siyang kumakapit sa kung ano ang pamilyar, kahit ito'y dahan-dahang kumikitil sa kanya. Kaya ipinagpatuloy ni Mia ang kanyang nakasanayang ikot. Trabaho. Ipon. Tulog. Ulit. Sinasabi niya sa sarili, matalino ako. Tama to. At marahil tama nga siya sa isang banda. Hanggang sa dumating ang araw na gumuho ang lahat ng akala niyang ligtas.
At doon niya natutunan ang pinakamasakit na katotohanan. Na kahit ang pinakaligtas na buhay, hindi ka pa rin maililigtas sa pagbabago. Ang panggigising. Maulan na Huwebes nang magsimulang magbago ang mundo ni Mia. Katatapos lang niya ng double shift sa ospital, pagod pero kampante na natapos na naman ang isang araw. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada ng Quezon City, hindi niya alam na ang buhay na mainat niyang pinlano, pinag-ipunan, at pinrotektahan ay malapit ng gumuho. Kinagabihan, bigla siyang ipinatawag ng kanyang supervisor sa isang meeting. Ang ospital daw ay hirap na sa pananalapi. Ilang nurse, kabilang siya, ay ilalagay sa indefinite leave. Pansamantala lang ito, sabi ng supervisor. Ngunit sa isip ni Mia, umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon na parang kulob. Walang trabaho, walang sahod. Pag-uwi niya, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Ang patak ng ulan sa labas ay tila sinasabayan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang kahon ng ipon, ang matagal niyang pinaghirapan, at tinitigan ang maayos na nakatiklop na mga pera. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng seguridad. Nakaramdam siya ng pagkaliit. Hanggang kailan tatagal to, bulong niya. Sinimulan niyang kalkulahin, upa, pagkain, gamot ni mama, kuryente. 2 buwan. Marahil 3. Pagkatapos niyon, pati ang seguridad na pinanghahawakan niya ay mawawala rin. Gabing iyon, hindi siya nakatulog. Hindi plano ang iniisip niya, kundi takot. Lahat ng taong ginugol niya sa pag-iwas sa panganib, sa pagtatayo ng pader ng kaligtasan. Ngunit kahit ganoon, nayanig pa rin ang buhay niya. At doon siya tinamaan ng katotohanan. Ang seguridad ay hindi garantisado, kahit ginagawa mo ang lahat ng tama. Lumipas ang mga araw. Nag-apply siya sa ibang ospital, pero halos lahat ay nagbabawas din ng staff. Unti-unting nabawasan ang kanyang ipon. Dahan-dahan pero masakit. Bawat pag-withdraw ay parang pagtataksil sa lahat ng taon ng kanyang sakripisyo. Isang hapon, bumisita siya sa probinsya para makita ang kanyang ina. Napansin nito ang lungkot sa mga mata ni Mia. Anak, sabi ng kanyang ina, palagi mo kaming pinoprotektahan. Pero baka oras na para protektahan mo rin ang sarili mo. Tumimo iyon sa isip niya, isang bulong ng katotohanan. Pag-uwi, binuksan niya ang lumang notebook kung saan nakasulat ang mga layunin niya noon. Sa likod na pahina, may isang nakalimutang pangarap. Magbukas ng maliit na home cafe balang araw. Napangiti siya. Tila malayo, tila imposible, parang panaginip ng isang bata. Ngunit ngayong wala na siyang gaanong mawawala, bigla itong naging posible. Nagsimula siyang mag-research online, kung paano magbenta ng pastries, kung paano mag-promote sa social media. Sa simula, mas malakas pa rin ang takot kaysa sa pag-asa. Paano kung mabigo ako, tanong niya sa sarili. Ngunit may isa pang tinig, mas mahina ngunit mas totoo, ang sumagot. Paano kung magtagumpay ka? Bawat cancer ay dumaraan sa ganitong pagtawid, ang sandali kung saan ang iligtas ay hindi naligtas. Hindi na ito tungkol sa pera. Kundi tungkol sa tapang, yung tapang na hindi nanggagaling sa kung gaano karami ang hawak mo, kundi sa paniniwalang sapat ka. Kaya't gumawa si Mia ng unang maliit na hakbang. Ginamit niya ang bahagi ng ipon para bumili ng baking ingredients at isang second-hand oven. Ang dating kusina niya ay naging bagong workspace, mainit, magulo, pero buhay. Pinangalanan niya ang kanyang maliit na negosyo na Luna's Cravings mula sa kanyang zodiac ruler, ang buwan. Sa mga unang araw, mahina ang benta. May mga sandaling gusto na niyang sumuko. Pero may nagbago sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-ipon dahil sa takot, kundi gumagastos dahil sa layunin. At kahit hindi pa sigurado ang hinaharap, nakakaramdam siya ng kakaibang pananabik. Dahil sa wakas, hindi na siya tumatakbo palayo sa pagkawala. Tumatakbo na siya patungo sa tunay na buhay. Ang pagbabago. Hindi inakala ni Mia na ang maliit niyang kusina ang magiging kanyang paaralan. Isang lugar kung saan nagtagpo ang takot at pananampalataya, at bawat batch ng cookies ay may dalang aral ng katapangan. Sa simula, ilan lang ang umu-order, mga kapitbahay na nakakita ng kanyang Facebook page. Isang tray ng brownies dito, isang kahon ng banana bread doon. Hindi man malaki, bawat benta ay nagbibigay sa kanya ng munting pag-asa, patunay na baka nga, kaya niyang lumabas sa kanyang comfort zone. Sa unang pagkakataon, hindi na niya binibilang ang bawat piso para ipunin ito. Binibilang niya ito para palagin.
Bawat pagkakamali, bawat sunog na batch, bawat gabing puyat sa pag-eksperimento ay nagturo sa kanya ng bago. At habang abala ang kanyang mga kamay, unti-unting gumagaling ang kanyang puso. Napagtanto niya, ang pagsugal ay hindi palaging panganib. Minsan, ito ay pagdiskubre. Isang gabi, habang naghahatid siya ng order sa isang cafe malapit sa kanila, tinikman ng may-ari ang kanyang brownies at mumiti. Ang sarap nito, sabi ng lalaki. Gusto mo bang ikaw na ang regular supplier namin? Napahinto si Mia. Ang dating siya ay mag-aalangan, sasabihing, pag-iisipan ko muna. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang sigla sa kanyang dibdib, takot at pananabik na magkasabay. Ngumiti siya at sumagot ng yi. At ang salitang iyon ang nagbago ng lahat. Naging mas abala ang kanyang kusina. Dumami ang followers ng kanyang maliit na negosyo online. Pati ang kanyang ina, na dating nag-aalala dahil iniwan niya ang stable na trabaho, ay nagsimulang ngumiti tuwing inaabot ni Mia ang sobre at sinasabing, para sa gamot mo, ma, galing sa cafe orders ngayong linggo. Sa unang pagkakataon, ang seguridad para kay Mia ay hindi na nasusukat sa kung gaano karami ang hawak niya, kundi sa kung gaano kalalim ang tiwala niya sa sarili. Iba na ang tingin niya ngayon sa buhay. Patuloy pa rin siyang nag-ipon dahil bahagi na yon ng kanyang pagkatao. Pero ngayon, nag-ipon siya may layunin, hindi dahil sa takot. Nagbabudget siya hindi para lang mabuhay, kundi para lumago. Nagpaplano siya hindi para magtago, kundi para magtagumpay. At sa kaibuturan ng kanyang puso, natutunan niya ang katotohanang madalas makalimutan ng mga cancer. Na ang kanilang emosyonal na lakas, ang malambing na puso, at ang pag-aalaga sa iba ay hindi kahinaan. Ang mga iyon ay mga biyaya. Ngunit kapag hinayaan nilang mangibabaw ang takot, ang mga biyayang ito ay nagiging kulungan. Kapag pinairal nila ang pananampalataya, ang mga biyayang iyon ay nagiging pakpak. May mga gabing tahimik pa rin, may mga sandaling nag-aalinlangan pa rin siya. Pero hindi na niya hinahayaang diktahan siya ng mga takot na iyon. Dahil ngayon, alam na niya. Ang seguridad ay hindi kabaligtaran ng panganib. Ito ay gantimpala ng tapang. At isang gabi, habang pinapatay niya ang ilaw sa kanyang kusina, mahina siyang nanalangin. Hindi na para sa kaligtasan, kundi para sa lakas. Dahil sa wakas, alam na ni Mia. Ang pinakasiguradong bagay sa buhay ay hindi pera, hindi pader, hindi plano. Kundi ang pusong marunong muling magtiwala. Ang sukdulan, climax. Malapit nang maghating gabi nang makatanggap si Mia ng mensaheng magbabago ng lahat. Ang may-ari ng cafe na matagal nang bumibili ng kanyang mga pastry ay nagpadala ng simpleng text. Magbubukas kami ng pangalawang branch. Gusto mo bang ikaw ang mamahala sa dessert line? Napatitig si Mia sa kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang ito isang alok, ito ay isang pintuan. Isang pagkakataong pumasok sa mundo na dati niyang kinatatakutan, responsibilidad, paglawak, at panganib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang dating Mia ay agad natatanggi, masyadong delikado, baka hindi ko kayanin. Pero ang bagong Mia, ang babaeng humarap sa pagkabigo, sa unos, at sa mga gabing walang tulog, ay nakakita ng ibang pananaw. Hindi na ito panganib. Ito ay tadhana. Tiningnan niya ang paligid ng kanyang maliit na kusina. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ramdam niya ang amoy ng bagong lutong cookies na kumalat sa hangin. Ang mga kamay na dati nanginginig sa takot, ngayon ay nanginginig sa pananampalataya. Dahan-dahan niyang tinipa ang kanyang sagot, habang ang mga luha ay dumadaloy na may kasamang ngiti. Handa na ako. Gabing iyon, hindi niya binilang ang kanyang pera. Binilang niya ang kanyang mga biyaya. At habang nakatanaw siya sa bintana, tumama sa kanyang mukha ang malamlam na liwanag ng buwan. Tila isang tahimik na pangako mula sa universo. Doon niya tuluyang naunawaan. Ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa kung ano ang pinanghahawakan mo, kundi sa kung ano ang kaya mong isuko ng may tapang. Pangwakas na mensahe. Ang kwento ni Mia ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kahulugan ng buhay. Tungkol ito sa bawat cancer na nag-ipon hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagmamahal. Sa mga natatakot hindi mawalan ng yaman, kundi mawalan ng katatagan. At sa mga unti-unting natututo sa tapang at kababaang loob. Na ang tunay na seguridad ay hindi nasusukat sa kung ano ang mahigpit mong hinahawakan, kundi sa pananalig na kahit bumagsak ka, kaya mong bumangon muli.
Ipinanganak ang mga cancer upang mag-alaga, magprotekta, at magmahal ng totoo. Ngunit minsan, ang pinakamatinding paraan ng pagmamahal ay ang magtiwala sa sarili. Ang lakasan ng loob na tumalon kahit hindi sigurado kung saan ka dadapo. Dahil hindi gantimpala ng buhay ang takot. Pananampalataya ang tunay na binibigyang halaga nito. Kaya para sa bawat cancer na nanonood ngayon, huwag mo lang protektahan ang iyong pera. Protektahan mo rin ang iyong mga pangarap. Huwag ka lang mag-ipon para sa bukas. Mabuhay ka rin para sa ngayon. Dahil marahil, ang pinakamahalagang puhunan na magagawa mo sa buong buhay mo ay ang paniniwala na ikaw mismo ay sapat. At may kakayahang likhain ang sarili mong uri ng seguridad.